Carla, kahapon ay nagtulong-tulong different government agencies dahil nga opening ng classes. Alamin natin ang ginawang pagbabantay ng Philippine National Police para po alamin ang impormasyon tungkol dyan. Makasama natin this morning ating very special guest. That is all. Welcome, Police Senior Superintendent Will Ben Mayor, spokesperson of Philippine National Police. Good morning, sir. Magandang umaga. Magandang umaga, Dayan, at magandang umaga, Carla, at sa mga nanonood na inyong palatuntunan. Magandang umaga po. Sir, kamusta po yung naging pagbabantay natin sa unang pasukan kahapon? So far naman, Dayan, Carla, naging generally peaceful naman ang opening of classes kahapon. Maliban lamang doon sa dalawang insidente na merong report na nawawala doon sa isang school sa Tagaytay na isang digital camera na worth 12,000. At the same time, yung kinita nila ng canteen na 700. At the same time, itong ng mga 12:30 ng hapon, merong isang unfortunate incident doon na kung saan yung isang Vesta van ay binangga yung isang tricycle. Yung sa tricycle na yun, nakasakay doon yung mga estudyante at tatlo nga nasugatan, yung isa naman ay namatay. Yun lang po ang ating mga recorded na incidents kahapon sa pagbubukas ng ating klase. Alright. Okay, so gusto ko lang din po itanong, ano-ano po ba yung ginawa niyong paghahanda para po dito sa unang klase or first day of classes? Actually, Carla, bago pa magbukas ang klase, nakipag-ugnayan na tayo sa Department of Education. Meron tayong may programa ang Department of Education, yung tinatawag na Brigada Eskwela, na kung saan yung mga parents, yung mga kasama na rin po kami dyan, ay nagtulong-tulong para malinis yung mga paaralan. At bago nga doon, naging familiar na rin ang kapulisan dyan. At base nga doon sa Oplan Balik Eskwela ng Philippine National Police, lahat po ng eskwelahan ngayon ay nilalagyan natin ng tinatawag na Police Assistance Desk, na kung saan ito ay naka-station sa bawat school, at kaugnay natin dito ang lahat ng mga local government officials, yung mga barangay tanod, MMDA, para naman mapangasiwaan yung lalong-lalo na sa first hour of the morning ay ang napaka-traffic po dyan sa mga schools na yan. So, kamusta po yung naging reception ng tao dito sa Police Assistance Desk? Ano po yung pinakamaraming nakuha ninyong problema hinggil po dun sa unang araw ng pasukan? So far naman, Dayan, ang karamihan ng mga problema dyan, usually yun nasa loob ng schools na, no? Kung makikita natin kahit sa mga programa ng telebisyon, yung mga balita nila, sa peace and order naman, wala naman tayo masyado naging problema. Except doon sa nabanggit ko. Karamihan dyan is yung mga bata, maliliit, nagkakaroon sila, ayaw nilang pumasok, siyempre nag-iwalay sila sa kanilang mga magulang. Wala namang nakuha report na may nawawala. So far, wala naman, Okay, Dayan, Carla. Naging maayos naman ang pagpasok ng mga eskwela, ang mga estudyante natin. At yun nga, parte naman sa peace and order. So far, yun lang naman ang dalawang. Sir, if you're gonna compare it with last year, can you 100% say na mas maayos ngayong taon? So far, Dayan, Carla, maging maayos itong taon na to, ano? Though taon-taon naman ginagawa yan ng kapulisan. Actually, nagiging parang template na yan sa amin. The same din last year. Alam namin yung mga sistemang ganun. But again, ngayon marami kami dinagdag. Mga innovations namin, ano? Dinagdag natin yung pagpapatrolya, visibility dyan, para yung may mga problema tayo sa school, yung mga bullying. So, nagiging parang trend na yan. Kaya ang ginagawa natin ngayon is kasama yun sa programa ng kapulisan. At the same time, yung, of course, tuloy-tuloy yung anti-criminality campaign natin sa mga paligid. At yung isa pa ditong binabantay natin yung mga pag-proliferate ng yung mga internet shops. Alam mo niyo na, ang social media ngayon ay napakalakas. Kaya binabantayan din natin itong mga internet shops na hindi maka-apekto sa pag-aaral ng eskwela. Alright, so sabi niyo nga po, no, since na-mention niyo na po itong bullying, ano po yung pagtugon ng kapulisan sa bullying? Ano po ba yung mga programa ninyo? Mahigpit kaming makikipag-ugnayan dyan sa mga school authorities kasi sila naman ang unang makakapansin yan. Ano? Kung may mga complaints sila, kami madaling makontak. Ang ugnayan ng Parents Teachers Association, yung school authorities, yung mga principal, guro, ay mabilis sa pagdating sa kapulisan dahil ang pulis mismo andun din naka-station doon sa mga schools. Yes, but I would just like to know, kailan papasok ang kapulisan? Kasi sa loob ng school mangyayari yung bullying and of course, yung principal or kung sino yung someone may ang unang mamamala. Pero kailan papasok yung police dito sa scenario? Pag meron ng complaint.
Kapag may complaint Yes, na, yes. okay. And then, ano pong gagawin ninyo? Dahil di ba, usong-uso sa mga bata yung papapulis kita. Ano pong gagawin ninyo? Kayo po ba ay makikipag-usap sa bata? Ano po ba? Usually kasi pag minors ang involved, una-una siyempre, teachers yan. Then of course yung parents. And of course yung Department of Social Welfare. Kasi minors po yan eh. Ang police naman po ay pumapasok lang kung meron na sa aming dinulog na complaint at kailangan yung action namin. But definitely merong pag-uusap muna ang magulang, ang guro at the same time yung Department of Social Welfare. Kasi sila yan talaga ang nakatutok dyan sa mga ganong problema. But so far, alarming na po ba yung situation when it comes to bullying? Talagang talamak na rin po ba at kailangan ng aksyonan sa ngayon? So far naman ngayon, Dayan, Carla, is not really na ganun kalaki. Ano? But again, tayo kasi proactive eh. Prevention yung ating ginagawa. So bago pa mangyari yon, nakikita nila, andyan na yung mga kapulisan, malaking deterrent na yung mga naka-uniformado na andun sa schools. Alright, yesterday you deployed 2,500 po ng mga pulis sa iba't ibang area. Usually, saan yung crime rate na malaki o anong area sa Metro Manila po? Actually, Dayan, yung 2,500, dito lang sa National Capital Region. Okay. National, marami pa tayo dyan, ano? Almost mga 16,000 pa ang nakadeploy sa buong Kapuluan. Depende yan sa regions. Kung malaki yung region na yan, lalo kung mga yung Region 7, Cebu, Davao, Region 1, malalaki yun. Almost mga thousands din ang dinideploy dyan. Dito sa Metro Manila, of course, ang karamihan dito is nagaganap nga sa... Kasi ang pinakamaraming university ay yung mga Metro sa Manila din. So kung saan yung University concentration, belt. concentration ng maraming schools, doon din karamihan nangyayari yung mga ganung common crimes na tinatawag. So, any tips or advices, lalo na dun sa mga estudyante dyan, na lalo na papasok na rin ng high school? Yes, Dayan. Actually, meron tayong dinidistribute dyan ng mga flyers, ano? Ito ang binibigay nating flyers. Carla, para meron ka din. Binibigay natin to ang Directorate for Community Relations, Police Community Relations, nagbibigay ng mga ganito. At nakalagay dito, So, halimbawa, nasa loob yung mga tips and advices na Yes. pwede dun sa mga estudyante. andito lahat yung mga tips natin. Para... Ito yung mga para sa mga commuters din, Yes. at para dun sa mga ano, kasi dito mga tips para sa kababaihan, paalala sa mga magulang at mga estudyante, pag-iingat sa loob ng sasakyan, at pag-iingat sa daan. Yes, Right, Carla. oo. Ito Ayan. naman po, itong mga police help desk assistants, hanggang kailan lang po ba ito? Actually, Is it all tuloy-tuloy yan, throughout the year? Carla. No? Right. Hindi lang yung pagbukas ng klase. Tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy yan hanggang sa matapos po ang ang school year. Tuloy-tuloy yan. Andyan palagi ang ating mga kapulis. Though normal pa rin yung pag-iikot nila, police visibility. But sa ngayon, kumbaga yung pag na-harmonize na yung naging familiar na yung mga kabataan natin, estudyante, yung mga teachers, then andyan lang po yung mga kapulisan natin sa paligid ng Sa paligid. schools. Yes. At nakakatuwa yung naging aksyon at talaga yung ginagawa ng PNP yung kanilang best to implement such mga programs Yes. para sa mga estudyante. Ang nakakatuwa dito, sinabi ni Pangulong Benigno Aquino III kahapon na sana daw everyday opening ng classes para daw ganito Oo. yung aksyon ng PNP. Ano pa masasabi natin dito? Gagawin po natin yun. Every day is opening of classes. Parang sa bawat araw ay parang pagbubukasin ng klase ang kumbaga ang ginagawa nating aksyon para sa ating mga mag-aaral at saka sa mga guro. Alright, siguro, sir, ano na lang po, message and tips, especially sa mga estudyante, para po makaiwas din po sila sa bullying, sa mga krimen, sa labas ng eskwelahan. Yes, Carla, no, meron tayo dito. Siguro ang magandang ikuha natin dito, ipaalala muna is yung sa magulang at estudyante, lalong-lalo na ngayon. So, una-una, tayo is parents din tayo, no? Magulang din tayo. Una-una, sabihin natin sa mga security officers doon o sa anak natin kung sino lang dapat sumundo sa kanila. Kung yung mother nila o yung yaya nila, dapat kilala ng gwardiya, kilala ng bata, at kung hindi man yun ang nagsusumusundo, dapat hindi ipaubaya yung Yes, ating lalo mga... na yung mga bata, kung biglang sumama, minsan bigyan mo lang ng candy, sasama na yan. Yes, Dayan, nabanggit mo yan, yan is magandang paalala natin na wag silang basta-basta tumanggap
ng anuman na ibibigay na sa ng isang hindi nila kakilala. At lalo na kung di talaga kilala, wag nang kakausapin. Oo, tama nga yun, nila, tama yun, Carla, that's Dayan. right. strangers. At syempre, kapag kunyari ikaw naman ay sasakay sa mga public transportation, tulad na lang ng taxi, kanina nabasa ko dyan, magandang ano rin yun, hindi lamang sa mga estudyante, kundi sa ating lahat po, ay pagbigay alam natin information kung saan tayo sasakay, plate number, at iparinig natin dun sa driver para alam niya mismo na tayo, nag-iiwan tayo ng impormasyon tungkol sa kanya, sa ating mga kamag-anak. Tama yan, Dayan, Carla. Yes. Alright, siguro before we end our interview, do you have any message to our viewers? Yes, sa ating mga kababayan, sa ating mga guro, estudyante, mga magulang, maasahan niyo po na ang inyong kapulisan ay nasa paligid lang po. Kung meron po kayong nais na iparating sa amin, pwede po kayong mag-text sa 2920 or 0917-847-5757 or sa emergency hotline 117. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Police Senior Superintendent Wilben Mayor, spokesperson ng PNP. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you.